Dear friends and followers, welcome back to Learn DIY Electronics. Sa video ito, pag-uusapan natin itong ESP8266 Microcontroller Development Board. Sobrang mura lang nito kapag bumili kayo nito sa online shops, less than 100 pesos lang. Tapos, sobrang flexible pa kasi pwede kayong gumamit ng iba't ibang software kagaya ng Arduino, Platform IO, pwede rin yung Home Assistant. So, ESP Home. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Um, Bago yon, tingnan muna natin itong setup natin. Ngayon, meron tayong nakakonect na power bank gamit yung USB cord. Papunta dito, siya yung nagpa-power sa kanya sa board na to. And then, itong module na to, nandito yung microcontroller na merong capable ng Wi-Fi. Meron siyang chip na ESP8266. Meron siyang capability na makapag-connect sa Wi-Fi, pwedeng maging server o kaya client. Tapos meron siyang mga pins para mai-connect mo siya sa breadboard. Kagaya nito, meron siyang mga wire, ito ground, tapos ito papunta sa mga LED. Tapos meron siyang dalawang resistor na current limiting resistor para ma-connect ko sa ground. And then meron din mga switches na naka-configure as pull up. So kapag kinonect ko siya sa ground, madidetect siya as logic 1. So ayan, connected sila sa ground. So yun lang, napaka-simple lang. Kung titignan natin, pag pinush ko to, mamamatay yung LED. Ayan. Itong isa, ayan, ewan kung nakikita nyo. Green, ayan, on, off, on, off. Yung isa, red. So, ngayon, yung setup natin, pwede siyang makontrol gamit yung Home Assistant server na nakakonect sa separate na computer. Yung Home Assistant is operating system yon na pwede mong i-install sa mga lumang computer para mapakinabangan nyo pa ulit yung mga lumang computer nyo na nakatambak. O kaya, pwede rin sa Raspberry Pi, pwede rin sa mga thin client na luma na pero pwede pang na umaandar pa, pwede pang mapakinabangan. So ito yung sinasabi kong Home Assistant. So dito sa Home Assistant, kung mapapansin nyo, meron siyang parang user interface kagaya nito, LED 1, LED 2, LED 3, switch 1, switch 2, switch 3. Ito yung corresponding na LEDs tsaka switches na naka-install dito sa ano natin, sa breadboard. So, dito makikita mo itong ESP Home. Ito yung in-install natin na integration para sa ESP8266. So, balik tayo dito sa overview. Kung i-click ko to, mag-o-on dapat itong LED na kulay blue. So, ayan. Nagre-respond naman siya. So, yung LED 1, try natin. Red, LED 2, green. So, pwede mo rin siyang, itong LED 3, which is itong kulay blue, baligtad kasi yung connection nito sa ESP8266 development board. So, instead na nagso-source siya ng current, nagsisync siya. So, connected siya sa
B+ or 3.3 volts rail, no? So kung meron kayong ano, ginagawa pa lang yung bahay nyo, pwede kayo mag-integrate ng ganitong controller. Pwede kayo mag-DIY nang sa ganon, hindi nyo na kailangang bumili ng mga, kasi mahal yung mga ano mahal yung mga switch tsaka yung mga plug na nabibili sa mga online shops. So ito, personalized DIY, tsaka pag nasira siya, madali lang i-repair, sobrang mura pa, 'di ba? So, syempre ito yung ano niya, ito yung sinasabi kong um ano tawag nito, ito yung IP address kung saan naka-connect yung computer tsaka itong ESP8266, naka-connect din siya kung sa dun sa router kung saan naka-connect yung ESP home server or ESP8266. Tsaka isa pa yung um, home assistant, connected sila sa iisang server. Tapos itong cellphone, siyempre connected din ito sa kung saan connected nga yung system. Connected sila sa iisang router. So pwede mo siyang ma-connect or pwede mo makontrol yung mga LED. Ayan, di ko alam kung nakikita. O yan, nakikita naman. Pwede mo siyang control gamit yung cellphone mo. So computer, cellphone, lahat ng mga cellphone na nakakonect sa iisang router sa bahay ninyo, pwedeng makontrol itong ESP Home, which is very flexible. Ayan. Meron din tong mga logs. Ayan. Pero mamaya na natin pag-usapan yon. Ito muna. Ito kasing platform na to, pwede mong makontrol yung brightness ng mga ilaw. Pwede ring yung electric fan, kung DC yan, brushless DC motor o kaya yung DC na electric fan na pwede mong i-run gamit yung mga 12 volts, pwede mong makontrol gamit yung PWM or yung pulse width modulation technique. So ito, pwede mong ma-adjust yung brightness. Ayan, nakikita ba? Ayan yung red. Na-adjust ko yung brightness ng red. Ayan o. Ayan, gamit yung cellphone. Back tayo. Yung green naman. Try natin. Green. Ayan. Balik tayo sa yung mismong controller ko sa sa computer. Itong ESP Home, dito nakakabit yung dito naka-save or dito mo pwedeng ma-modify yung code para dito sa ESP8266 microcontroller. Tapos itong mga input outputs, itong LEDs input, LEDs is output, itong mga switch is input devices, di ba? So balik tayo dito sa papakita natin. So ito, pag binisit mo to, pag kinlik ko tong visit, dapat
ise-send niya ako sa mismong software na naka um, mismong naka-program or naka-load dito sa firmware nitong ESP8266. Tapos ito namang edit, ito yung code para sa firmware. So ito siya. Yung lahat ng LEDs tsaka lahat ng switch. Ito 'yon. Dito mo siya pwedeng i-edit. Ito yung name, ito yung key, yung password, ito yung OTA or over the air update. Ito 'yon. Tapos yung secret file, ito yung password ng Wi-Fi router ko. And then yung ESP Home Assistant, yung pangalan niya, yung controller. Kung pwede mo yan iset kahit anong gusto mo, may password siya siyempre. Tapos yung output, kaya nasabi ko, nakaset ng output yung mga LEDs, yung tatlong LEDs. Tapos ito yung name niya. Tapos ito naman yung mga assignment para sa GPIO or General Purpose Input Output. Tapos sa settings naman, bali parang overview pa lang to kasi ito yung pinaka-simple na setup kasi para makapag-build ka ng simple automation sa bahay ninyo. Dito sa settings, merong hanapin natin yung add-ons. Ito, add-ons. Naka-include na yung add-ons na ESP Home. Kung gusto nyong mag-setup dito sa add-on store, click nyo tapos search nyo yung ESP Home, lalabas yan. Pag na-install na yon, click nyo lang yan, nandito yung mga configuration. Bali ito, naka-install to, hindi dito sa computer na ginagamit ko naka-install siya dito sa computer kung saan naka-assign itong 192.168.1.245:8123. Ito yung IP address nung computer kung saan connected yung Home Assistant. Dun siya nagbabato ng information. Parehas silang connected sa iisang Wi-Fi router. Yung cellphone ko, tsaka yung computer, connected din doon. Kaya nako-control ko remotely. Okay? So, ayan. Gusto nyo Google search nyo lang kung gusto nyo nang malaman yan. Sobrang flexible nito, user-friendly, napakadaling gamitin. Hindi ko alam kung mayroon na bang gumagamit nito sa Pilipinas, di ko alam kasi wala pa akong makitang group. Pero kung pwede kayong gagawa ko ng group, pwede kayo sumali. And then doon tayo mag-usap, exchange ang information kung paano ba gawin to. Kasi puro foreigner pa yung mga puro hindi ko alam kung meron ng mga Pilipino na gumagamit nito. So balik tayo dito sa sa overview. Ayan. Ay, wait lang. Meron din siyang mga maps. Ayoko i-click to kasi pag kinlik ko to, lalabas yung location ko kung nasaan ako. So, sa energy, ayan. Pwede kayo mag-add ng mga sensor. Sa logbook, meron siyang logbook kung ano yung mga nag-on and off. Sa history, ayan, hindi ko pa to gamay. Hindi ko to alam kung ano ba siya. Sa ESP Home, media, pwede kayong maglagay ng mga kung ano-ano. And camera, upload, image upload, media, radio, text to speech. Kasi itong server na to, connected siya sa internet di ba? So, lahat yan pwede. Developer tools, settings. Di ba nga sabi ko, computer siya, server siya. So, dito, sa system,
Andito lahat ng mga information tungkol dun sa server na nagra-run itong Home Assistant. Dito sa hardware, ayan, makita natin naglo-load yung processor and memory data. Ayan. Yung usage niya. 1%. 1% lang ng processor yung ginagamit niya. Tapos yung memory, 600 megabytes yung ginagamit niya. Nasa 30, 32, 33, 32% nung total memory yung ginagamit niya. 600 megabytes. So, balik tayo dito sa overview. Dito sa overview, makikita mo yung mga sinet natin na input-output. Dito, pag kinlik natin itong LED 1, lalabas to, di ba? Wait lang, change tayo ng scene. Ayan, para makita nyo yung actual na output. To, pag in-adjust ko to, dapat magbabago rin yung brightness. Ayan, nag-on siya. Pag in-off ko, mag-off siya. Okay. Check natin yung LED 2. On. Off. Adjust. Okay, dine-demonstrate ko lang yung capability, ha. Ngayon, kung marami kayong mga ilaw, pwede naman gumamit ng I/O expander kasi syempre, eventually, kapag nag-connect ka ng maraming mga output or input devices, mauubusan ka na ng pins. Pwede ka namang mag-install ng mga additional na I/O expander. So, dito sa LED 1, dito sa settings, check natin. Ayan, pwede mong palitan, LED 1, yung icon, pwede mong palitan yung icon na bulb. Tapos, ito, ano ba to? Once na-satisfy na kayo, pwede mong i-update. Tapos ito naman yung logs, history. Makikita mo kung kailan siya nag-activate or na-deactivate. Yung time, yung date, yan, kompleto. Itong switch naman, check natin. Turn off, turn on. Ayan, kompleto. Lahat ng logs nandito. So, kung merong nag-activate, may pumasok sa bahay, malalaman nyo kung kailan nag-activate yung ilaw. Kasi pwede mong lagyan ng sarili niyang automation para, let's say, merong sensor dyan, may motion sensor, once na nag-activate yun, pwedeng mag-automatic na iilaw yung mga lights ninyo. So, hindi na kailangan ng switch. So, dito, two-way siya, di ba? Kasi, once na, ayun o, habang kiniklik ko to, nagre-respond din siya dahil parehas silang connected sa iisang Wi-Fi router. Bali, itong cellphone na to, ang kinokontrol niya is yung server na Home Assistant. Then, sabi ko nga, itong ESP8266, connected siya sa iisang network, which is connected din yung Home Assistant na operating system.
Yan. Bali, dito sa view na to, makikita nyo na ang ginagawa ko nga is yung cellphone, tsaka itong computer, once na inactivate ko itong sa cellphone, makikita nyo na sumasabay din itong nasa computer. Itong ano, dito sa IP address na to, itong display na to sa ano, sa web browser ko. So try natin itong LED 2 activate natin. Ayan. Itong LED 3 baligtad yung ano niya, 'di ba? Sabi ko, naka-reverse yung connection ng LED kaya kapag in-on ko to, mag-o-off siya. Ayan, nagre-respond naman. So ibig sabihin nito, lahat ng mga cellphone, lahat ng laptop, kung ko-connect kayo sa IP address na to, makokontrol nyo yung home automation controller, yung ESP8266. Yan, di ba? Ano lang to, libre lang. Magkakaroon lang ng bayad itong home assistant kapag gusto mo na siyang i-connect outside the network. Ibig sabihin, kung nasaan ka man sa mundo, tapos may internet connection ka, at the same time, itong home assistant may internet connection, ko-connect ka sa kanya remotely, i-remote mo siya, may bayad na po yun kasi ko-connect na siya sa cloud. Pero meron akong naisip na gateway para ma-eliminate natin yung payment na yon. In the future siguro gagawan ko siya ng video. Ayan o. Once na kinlik ko to, itong buttons, nagre-react din siya. So, ayan, ito yung pinaka-basic na setup para makagawa ka ng home automation controller sa bahay ninyo. So, kung maganda na yung bahay ninyo, pwede mo siyang installan ng ganito para maging siguro high-tech, ganun. Maging high-tech yung bahay ninyo. Tsaka convenient kasi, convenient siya. Once na meron nang naka-install na ganito, pwede kang mag-set ng kung ano-anong mga automation. So, for example, yung ilaw ninyo, naiwanan siya na bukas, after 5 minutes, kung walang nadidetect na motion, yung motion sensor, pwede siyang mag-automatic off. Parang ganun. Nagre-respond yung sa cellphone ko, at the same time, nagre-respond din yung graphical user interface dito sa web browser. Next time, gagawin ko rin ng tutorial yung pag-install ng Home Assistant sa mga lumang computer para mapakinabangan nyo pa rin yung mga lumang computer nyo sa bahay na nakatambak lang. O kaya naman, pwede kayong bumili ng mga lumang computer, let's say yung mga thin client sa mga online shops. Kasi yung talagang meron talagang dedicated na controller para sa ganito eh. Pero hindi ko ina-advise yun kasi mahal. Meron din yung iba gumagamit ng mga Raspberry Pi. Yung isang disadvantage nun is meron siyang SD card. Darating yung time na parang masisira yung SD card kasi di ko alam, siguro mawe-wear na yung flash ng SD card. So, advisable is gumamit ka ng lumang computer na merong solid state drive, at least dual core na processor. Pero ako,
na-experience ko na gumana, napagana ko na siya sa Pentium 4 na computer. So, pwede nating magamit yung mga sobrang lumang computer na. Ayun, yun yung pinaka-minimum para sa akin, yung Pentium 4 ah. Baka sabihin nyo, pinakalumang computer. Ano pa ba? Check natin dito balik tayo dito sa ano. Check natin yung mga logs dito. Kaya ito, open natin. At the same time, open din natin dito. Tingnan natin kung sasabay ah. Kailangan check. I-change natin yung view para makita nyo yung sa cellphone. Ayan. Ito yung actual na output ng cellphone. Yung kinokontrol natin. Tsaka ito naman yung sa computer. Connected pa rin yung computer natin dito sa IP address na to. Ito yung IP address nga, sabi ko nga, ito yung IP address ng server para sa Home Assistant. Okay, wait lang. Yan. Change natin. On. Off. Okay, sorry. LED 2 pala to. Check. Ito tayo sa LED 1. Yan, on. Off. On. Check mo to. Off. On. Off. LED 2. Naka-on siya. Off. On. So, yun. Wait lang. Nag-disconnect yata yung computer ko. Kung sa tingin mo nag-disconnect siya, pwede mo siyang reload. Ayun. Nare-respond naman. Ulitin natin. Meron siyang 89%. Gawin natin 100. Ayan. Green. Check mo itong green. Adjust natin yung brightness. Okay. At the same time, nakikita rin natin nagbabago yung display sa web browser. Ayun. Bakit ko ba recommended itong Home Assistant? Kasi kung magpo-program kayo ng ESP8266 na magawa yung ganitong function, tapos meron din siyang user interface, itong graphical user interface niya na merong application. Ito kasing application na to, downloadable na to sa sa App Store. Kung gagawa kayo ng sarili nyong ganito sa Arduino, napakatagal. So advisable na gumamit na lang tayo ng ESP Home or Home Assistant platform para mas mapabilis yung paggawa ninyo ng mga home automation projects para sa mga bahay. So, ayun lang, sana nagustuhan nyo yung video kahit na napakahaba. So, ayun lang, thank you.